Ayan, what's up mga inaanak? Ayan, dito tayo sa Ninong Art Game Farm. Kasama natin ang ating kaibigan, Doc John Coson ng Okay Doc Vets. Ayan. So Doc, salamat sa pagpasyal sa farm. Ayan. So, mga inaanak, nandito talaga si Doc para sa priming natin no, ng mga Yes po, tama. manok natin, Doc, Yes, di ba? Pero, dahil nandito tayo sa munting podcast ng Ninong Art Game Farm, hindi muna about kay Ninong Art yung pag-uusapan natin. About muna sa'yo. Ayan. Okay. So, Doc, Okay po. share mo naman yung background mo pagdating sa pagmamanok. Saan ba tayo nag-start, di ba? Kasi vet tayo di ba? Yes. Ayan. Sige, Doc. First and foremost, magandang buhay sa atin lahat. So, isang karangalan na ma-invite ako ng walang iba kundi si Sir Art Canlas ng Ninong Art Game Farm. So, bait po na breeder at napaka-humble na tao. So, isa pong malaking karangalan, boss, na napunta ako dito. Yun, by the way, talaga, ang purpose talaga dito kung bakit tayo napasyal dito is for yung breeder priming vaccination for early bird. Kasi breeding season na naman ulit. So, yun po. Introduce ko lang yung sarili ko. Ako po si Doc John Coson. So, ako po isang licensed veterinarian na nag-specialize sa game fowl. Actually po, napaka-konti lang kasi ng mga licensed vets sa Pilipinas. So, lang po siya. Actually, nasa 11,000 lang po ang licensed veterinarians simula nung nag-start. So, ako, ang number ng license ko ay nasa around 8,900 na. Hindi ko nasasabihin yung exact. Mamaya pa. So, graduate po ako ng naging license vet ako ng 2016. So, dun lang natin masasabi na napaka-konti na nga ng vet. Tapos, mostly nasa pet care industry sa mga dogs and cats. So, konting portion na lang talaga yung napunta sa game fowl dito sa industry natin. So, yun nga, nag-start ako sa Lacque Drug Incorporated LDI way back, 2018. So, ako po, first po ako sa family namin na sabongero. Wala akong kamag-anak na sabongero. Kaya, di ba, minsan pag nagpapaseminar tayo, natatanong ko yan, yun yung isa sa mga opening remarks ko, kung sino ba dito yung may kapamilyang sabongero. So, pag magtataas sila, na-explain ko, sabi ko, maswerte kayo kasi masarap pala minsan sa gathering na nagkukwentuhan kayo, kumusta yung nilalaban mo? Kumusta ba yung breeding mo? Kumusta ba yung ganitong bloodline mo? Ganito. Sa akin po, walang ganun. Kasi wala kang mag-anak, Doc. Sa reunion, wala akong ka-chicken talk in short. So, ayun po, napunta ako sa LDI as a game fowl veterinarian only. Yun nga po, ang trabaho ko, technical assistance. Pero bago po doon, meron na tayong background knowledge sa poultry. Kasi nakapaghawak tayo ng mga poultry farms dati, free-range chicken, tapos nagtuturo tayo sa State University ng mga nag-aaral na maging veterinaryo. So, napunta tayo dito, siguro ito yung calling talaga natin, mapunta tayo sa game fowl industry. Fast forward 2025, ayan, andito na po tayo. Tapos, thankful ako sa mga mentors natin, sa society, sa industry, na wala po silang pag-aalinlangan na niyakap nila tayo, hindi nila tayo tinuring na iba. In short po, medyo na-accelerate tayo, na mas napadali yung pagmamanok natin. Di ba, sabi nga po nila, Doc, pagkarami-rami ng naging tuition fee ko bago ako makapunta dito. Tama, Doc. Ako, privilege lang po ulit na thankful ako kay Lord tsaka sa mga mentors natin kasi pinakita nila sa atin yung blueprint ng success nila. Pinakita nila sa atin kung papaano yung mapa, kung papaano makapunta doon sa parang kung nasaan na sila ngayon. Parang ang challenge na lang, nasa sa atin na lang kung susundin mo ba yun or gagawa ka ng panibago mong daan. Pero para sa akin, practicality speaking, mas gusto natin syempre na
yung patent, sundan na lang natin sila. Tapos later on, kung may makikita ka siguro na mag-work sa programa mo, sa breeding mo, gawin natin. Tapos ayun po, nag-i-start tayo na mag-breed ng pa konti-konti. Doc, ngayon mag-breed ka? Ngayong early bird? Opo, yes. Ano yung mga linyadang sinisimulan mo ngayon, Doc, i-breed? Opo, yung bloodlines natin, majority po ng bloodlines natin galing kay Sir Leo Enriquez ng Wild Creek. Yan po kay Sir Nito Mendoza ng Fantastic Ella. And then, kay Sir Will Jim D ng Esculin, WDY Game Farm. So, kay Sir Leo, number 1, Kelso, yung kanyang sweaters, 5K Golden Boy, Gary Gilliam Roundhead, Maclean Hatches, Yellow-Legged Hatch. Yun yung mga pundasyon ni Sir Leo. Opo. Tapos kay Sir Nito naman, syempre, hindi papahuli yung Bullet line niya, Dome. Tsaka yung Cardinal Club Kelso, yung mga sunog na pula. Tapos, yung kay Sir Will Jim D naman, mostly, syempre, Sweater Boston. Team Esculin yan. Gwapot magaling. Yan. Signature. Syempre, tsaka yung talagang ngayon, nagiging matunog na bloodline niya, yung Possum Sweater. Tapos, give credit din yan kay Sir JT, Sir Jonathan Torres. Yan, mga tumutulong din sa atin na nakapag-acquire din ako sa kanya ng mga import niya na body bowman na Dome. May siya, rat grade siya na mga leaper hatches. Tsaka yung kanyang tawag dito, Kelso. I think Cardinal Kelso rin galing naman din kay rat grade. So, basically, doon lang natin yun yung lalaroin ng mga linyada, Doc. Medyo exciting at the same time, medyo nakakaba. Kasi syempre, hindi mo alam, Sir Art, kung di ba, syempre, nag-hope tayo na maging maganda. Kaya lang, syempre, yun yung masarap. Yung tumatahak ka, pero hindi mo alam kung ano yung magiging kahinatnan sa future ng breeding natin. Pero, sabi nga nila, worth it naman ang risk kung naging successful. Tama. Yung exciting sa breeding, Doc, Yes, tama. Na hindi mo alam kung ano yung kalalabasan. Pero pag naging successful yung breeding mismo, talagang satisfying talaga. Yes, no? Yes, naman talaga. Ang pinakaano natin, maglalaban din tayo ng pakonti-konti. Yun, hopefully ako, pinapangarap ko rin talaga na makalaban sa bakal. Yan talaga, isa sa goal ko yan. Siyempre, bakal sa bakal, napakagandang palaban ng mga Canlas Brothers. So, siyempre, nag-aasam tayo na mag-champion, makita ng mga madlang people, madlang sabongero, yung mga nilikha natin na nag-perform. Kasi sa akin, sa pananaw ko, no, bilang isang munting maliit na breeder, no, parang ang pinaka-kasarapan na lang talaga yung ma-acknowledge ng kapwa mo sa bongero, yung bloodline mo. Parang yun yung pinaka parang reward na hindi matutumbasan ng kahit anong pera. Tama yun, Doc. Yung pagka umakyat ng ruweda yung manok mo, kay Doc Jan yan, magagaling manok niyan. Diyan tayo pupusta. Ang hirap yung hindi. Kay Doc Jan yan. Doon tayo sa kabila pupusta. Ang pangit naman pag gano'n yung naririnig. Ayun na. Kay Doc Jan na. Sa kabila tayo pusta. Doon tayo. Lalarga tayo sa kabila. Ang pangit naman nun. Siyempre, gusto mo yung pag, manok mo na yung nasa gradas. Siyempre, tayo, minimum lang naman tayo. Yun din naman ang natin. Hindi tayo sugarol. Sabi nga nila, dapat yung ipupusta natin sa mga manok natin, yung nakalaan lang talaga na dapat para sa manok, hindi yung para sa pamilya o pang sarili. And then, ang purpose talaga kung bakit tayo naglalaban ay para mapagbigyan natin yung mga kaibigan. It is a sign ng friendship yung nagtutulungan kayo, 'di ba? Masarap yung ganun, yung nagtutulungan kayo kasi ganun naman talaga, iwasan natin yung crab mentality na naghihilaan tayo pababa kasi sa laki ng industry, hindi natin kayang solohin lahat yan. So, magtulungan tayo. So, yun. Naglalaban ka para to show support sa mga kapwa mo na nagpapalaban, breeders.
Tsaka, matest talaga yung bloodline mo sa pit. Tama, Doc. Oo. Pero Doc, ngayon, magbe-breed ka pa lang ngayon, no? Yes po, ngayong early bird. Early bird. Pero syempre, Doc, priming stage na tayo. Yes, tama. yes, tama. So, ano ba yung ginagawa normally sa priming? Yan. Ayan. Kasi madaming nagtatanong, Ninong, banggit ka ng banggit ng priming or marami ako naririnig na ibang breeders na sinasabi, importante ang priming sa bago ka mag-breed. Yes, tama. Pero hindi naman namin alam kung ano ibig sabihin ng priming na yan. Yun, tama. Ayan. So, Doc, pwede mo ba ma-share ng konti? Ano ba yung... Napakaganda ng tanong ni Ninong Art. So, ako, yan, sabi nga nila, yung knowledge natin dyan, konting kaalaman with regard sa priming vaccination, sa health, sa diseases. So, isi-share natin yan dahil hindi naman natin dapat angkinin yan kasi galing din naman yan kay Lord. So, yan, para sa mga viewers ni Ninong Art, so, ito po yung sagot ko dyan. So, from the word itself na priming, so, prime. So, ang ibig sabihin kasi ng root word niya is prime, yun yung pinaka-peak. Kumbaga, yun yung, pag sinabi mong prime days mo, ito yung kalakasan mo, ito yung makikitaan ka ng full potential, yung pinaka magandang peak mo. Pero ang pinag-uusapan natin ay sa breeding. So dapat bago sila maisalang, bago sila mai-breed, dapat may condition natin yung ating mga kachow at inahin na nandun sila sa fullest nila bago mo sila i-breed. Bakit? Para masigurado natin. Actually, wala namang sigurado. Kumbaga, mas gumanda yung laban natin pag tayo ay magpapasisiw na. So yun, ano ba yung mga kailangan natin gawin doon? Mga basic, purga, ligo, turok. Siyempre, magpupurga ka, Vermex. Yan. Ligo, using washout, turok, Tiabex. Basic, para po madilaw sila, madiwer, matanggal lahat ng parasites. Siyempre, galing sila sa ranging, namumutla. So, para ika nga ma-reset yung kanilang katawan, tapos pakakainin mo na sila na medyo masarap. In short, sa selection po, kanya-kanya naman tayo ng kipo, ng hilig. Di na natin itatackle po yan kasi may kanya-kanya tayong pananaw, preference. Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Di na po natin yan, Ngayon, kung nakuha nyo na po yung gustong postura ng mga alaga natin, dyan na po papasok yung priming o breeder priming vaccination. Ano po ba yung purpose nito? Actually, dalawa, Ninong Art. Number one, para maboosteran mo, in short, yung mga materials mo, syempre, baka may mga winners ka pa dito, meron ka pa ditong mahal mong nabili, syempre, para hindi ma-put into waste yun, bakunahan mo kasi nagliparan na po yung mga sakit sa paligid ngayon. Kumbaga, endemic na sila. Nandito na po yung sakit sa atin, sa bakuran natin. Yun po yung purpose number one. Para po sila, maiboost mo yung pangangatawan nila ngayon. Yung resistensya, immunity against certain viruses and diseases. Second, yung tinatawag natin na passive immunity. Ito po yung naipapasa ng ating parents na immunity sa mga sisiw nila in the first days of their life o first weeks para sila magiging ito po yung natural barrier sa mga sakit na nabanggit natin kung ano yung ibinakuna natin sa mga inahin. Yun, para ma-secure natin na gwardyado yung mga mapipisa nating sisiw. Yun po. Kaya pala, Doc, importante ang priming. Yes, no? opo. Tsaka sabi nga nila, vaccination is one of the cheapest preventive measures available. Ito, yun po. Di ba magpa-priming tayo dito, Ninong Art? Ano ba yung masasuggest ni Okay Doki Doc? Ayan. Pero syempre, Ninong Art, naiintindihan ko in various cases kasi may mga nag-chat sa atin na, Doc, ang swerte naman dyan sa area mo. Available lahat. Kumbaga, yung mga nakapalapit sa akin, syempre, yung base ko, yung area ko, ang swerte naman dahil nabibigyan natin sila ng guidance kasi nga malapit sa area. Totoo naman po yun. Kaya meron tayong ganitong podcast para sa mga malalayo, nasa Visayas, Mindanao,
at the same time, maramdaman nila na hindi natin sila iniiwanan. Tama, Doc. Kumbaga, nandito pa rin kami para sa inyo. So, yung vaccine po, we have yung Corimune 7. Actually, ano siya, ang term nila doon is 7-in-1. Pero in reality, for 5 diseases lang siya. Bakit naging 7-in-1? For ND, Newcastle's disease, infectious bronchitis. 3 strains kasi siya ng coryza. Yun, so kung ibibilang mo yun, 5 na. And then we have yung egg drop syndrome. And lastly, yung for salmonella or salmonellosis. Kaya 7-in-1. But in reality, against ND, IB, coryza, egg drop syndrome, and salmonella. Yun yung binibigay natin subcutaneous dito sa may balat sa may batok or sa pitso. Next, yung ating mga drops. Diba, nag-usap tayo. Excuse me. Nag-usap tayo. Busy nga tayo nung nakaraan. 12 a.m. na kanina. Magka-chat pa kami ni Nino kasi busy siya. Galing laban. Ako rin, Kaya, late na namin na finalize. Pero ganun talaga. Andito pa rin tayo. Ano naman yung mga pinapatak natin? So, pinapatak natin yung MA5 Clone 30 combination, Gumboro, Hot, yung ginagamit natin yung Nobilis na 228E, IB variant o yung iBird or IB491. Tapos yung Rio Live o yung pang viral arthritis, yung namamaga yung kanilang mga tuhod. So, ipapatak natin yun. Tapos, yun yung paghahaluin natin, tapos ipapatak, drop siya, tapos sabay, vaccination, IM vaccination. So, yun yung first, first na session ng pagbabakuna. Tapos, second session natin, Ninong Art, meron na tayo dyan yung Mycoplasma Live. Kasi, kung ako tatanungin nyo, mas maganda yung iniiwasan natin yung pag-i-inject hanggang maaari kasi mas matagal yung recovery. Unlike kapag drop na, syempre, papasok lang naman sa system din. Pareho naman napapasok sa system, but less stressful kung drop siya. And then yung Fowlpox, and then yun nga yung may bago tayong i-introduce, yung chicken anemia virus. So yun, nakahalo siya sa Fowlpox. Tapos wingweb, prick sa wingweb. Yun, after nun, after mga couple of weeks, good to go na yung natin, mga breeders natin. Magsiset na si Ninong Art ng mga kanyang pangmalakasang mga bloodlines. Ayan. So, Doc, yung mga binabanggit natin ng mga vaccination, yes po. hindi naman, ako tingin ko lang personal, hindi ko alam kung tama, hindi naman available yan sa nationwide, Doc, di ba? Ibig sabihin, baka sa Visayas, Mindanao, wala niyan. Pwede ba silang bumili sa'yo? Yun, mga inaanak. Yan, mga inaanak, mga ka-okidoki, Doc. Yan yung frequently asked question na naibabato sa akin. Currently, iniisip ko na kung papaano mag-ship out ng Visayas and Mindanao. Kasi, syempre, parang nagigilty tayo na syempre, ang dami natin sinasabing ganito, ganyan. Parang, in short, parang yung sa mga hindi nakaka-avail niya na sa malalayo, parang ang pakiramdam niya parang iniinggit mo lang sila. Oo, kaya yung parang yung hopelessness. Kasi alam mo nga yung best na protocol, vaccination protocol, wala ka namang access. Parang ang hirap naman siguro nun. Kaya tinatry ko talaga na yung pang Visayas and Mindanao, this breeding season, ginagawa ko ng paraan kung paano makapag-ship out. Para dun sa mga viewers, yung mga na mag-a-avail, mabigyan natin sila ng doon. Kumbaga, yung playing field gumanda. Kung maganda kasi yung vaccination protocol, sa tingin ko po mas maganda po yung magiging buhay natin. Pero sa mga nandito sa atin sa Luzon, nag-ship out na tayo. So, pinapa-drop and go natin. Kumbaga, yun, pinapadala natin sa mga bus. Naman, meron tayong team na nag-aasikaso, nagpapak. Kasi syempre, biologicals yan. Dapat talaga maselan. Dapat talaga
yung handling natin. Hindi Top notch. pwede lang. Hindi pwede, hindi yung pwede na. Pwede na yan, okay na yan. Dapat pwede talaga. Oo. So, yun, meron din tayo, nag-invest din tayo sa ref. Meron tayo yung thermostat. Ano siya, bioref ang tawag. Ang purpose niya lang talaga is for storage ng vaccines. So, yun, nag-invest tayo sa ganun kasi, syempre, parang sa bloodlines lang din yan, Ninong Art. Opo. Breeder si Ninong Art. Breeder din tayo. Yun po yung ano natin. Syempre sa pagbabreed, gusto natin, bibili naman ng tamang presyo ng ating mga suki, mga consumers. Dapat ibigay natin yung best. Tama po yun. Oh. Best natin dun sa babayaran nilang ano. Kumbaga, yung ibabalik natin in return, dapat quality rin yung makukuha nila. Mapamanok man yan or bakuna or gamot. Yun po. Ang galing. So, yun, Doc. Ngayon bang breeding, meron kang mga pinapalaki ngayon, Doc? Or mga naka-cord? Meron po. May ano tayo, national, late born, tas may off-season din. Ayun. So, Doc, paano ba sila makakapag-reach out sa'yo kung sakaling gusto nilang bumili ng mga linyada mo ngayon darating na national? National. Ano po, sa Facebook natin, meta-verified naman tayo kasi iwasan yung mga scammer. Yan. Dami kasing naglipa na ngayon yan. So, ako, lalo na kung sa payment, medyo takot sila. Video ko lang at masagot tayo. Siyempre, yun yung proof talaga na ikaw yung kausap nila. Matakot kayo kapag yung binibideo call nyo ayaw sumagot. Tama yun, Doc. Oh. Yun, lalo na kapag meron kasi tayo. Actually, thank you, Ninong, kasi ikaw yung nagturo sa akin. Ikaw ang mentor ko sa pahulugan system. Pinaya ko si Ninong Art. So, may mga nakakatuwa no na may mga nag-avail na rin. Minsan, may kung medyo, actually kahit hindi sila skeptical, medyo tiwala sila agad. Binibideo call ko sila. Ako yung nag-i-initiate. Tinatawagan ko sila tapos naka-video para makita nila na ikaw talaga. Ako talaga. Kasi syempre, ang pangit naman, lalo na yung iba, nagsisimula pa lang, maluloko sila agad. Parang, syempre, kahit hindi natin kagustuhan yun, medyo may kirot na tayo mararamdaman sa natin, sa puso natin. Yun, pwede nyo po ako i-message dun sa aking Facebook profile, Doc Jan Daniel Coson, or yung Okidoki Doc. Yan. So, dun nyo ako mari-reach out. May dalawa akong active na Facebook Facebook, and then meron akong ginagawa ngayon na yung Facebook page. Ano yung FB page, Doc? Ito, yung FB page natin. Yung Okidoc? Medyo mahaba kasi yung kaya anuin ko na lang. Ito po, Okidoc, Panabong Farm and Bakuna Center. Ayan. Tapos yun po, Ninong Art, meron akong project na gustong i-launch. Sana suportahan ng mga inaanak natin tsaka mga ka-Okidoc Bakuna Center. Ayun. Kasi 'di ba talamak na ang Marex ngayon. So pag hindi tayo walang Marex yung manok mo, parang hinihintay mo na lang na may parang time bomb na anytime may pwedeng sumabog sa farm mo, na sayang naman yung effort natin, syempre yung money. So, paano naman yun sa mga kaibigan natin ng mga backyard na hindi kaya mag-avail? Siyempre, di ba, mahal po yun. Yung 1,000 dose or 2,000 dose na capacity. Ngayon, pinaplano ko sa Nueva Ecija pa lang, kasi doon lang naman yung base natin. Mag-i-schedule ako ng araw na for example, wala pa pong na-finalize na date. For example, every Saturdays, 7 to 8 a.m., magkakaroon tayo ng bakuna center doon. So, pwede nilang dalhin yung mga sisiw nila. Per head na lang po yung bayad para hindi masakit. For example, ang sisiw ko lang naman, 50. Hindi mo kailangan bayaran yung buong vaccination. Buong magkano yun, yung malaking amount. Per head na lang mangyayari. For example, hindi pa natin na-finalize. For example, 25 pesos per head. Not bad yun, Doc. Oo. Kumbaga, ano yung mga vaccines na kasama? Gaya nung sa program mo Ninong Art, meron tayong Marex, ND, Respense, HBT, plus ND. Meron ng Gumboro, IBD complex na Gumboro. Meron ng Coxi,
meron ng MA5 Clone 30. Yung talagang Complete package, complete Doc. package. Ang gagawin na lang ng mga natin, mga kaibigan natin, itutuloy na lang nila yung pagbo-booster dun sa mga alaga nila. Napansin ko nga kasi, Doc, pinaka-importante sa vaccination ng CCU, yung day old. Yun yung pinaka-importante kasi syempre, gusto natin simulan ng maayos yung mga CCU natin eh. Tama. Kasi tama po. baka mamaya, hindi natin sinulan ng maganda. Along the way, magkasakit yung natin, mga CCU natin. Tsaka tayo magbibigay ng mga bakuna na hindi na e-epekto. Yes, opo. At least, from day old, protektado na sila, di ba? Until lumaki sila, na tinutuloy mo yung vaccination program, ha-harvest ka na sulit lahat nung ginastos mo at in-effort mo, di ba? Opo, kasi hindi mo pwedeng i-shortcut. May isa tayong magaling na mentor na sinabi niya, ang pagmamanok talaga, walang shortcut. Walang shortcut. Kailangan mo talaga ibigay sa kanila yung mga pangangailangan nila. Good quality vaccines, feeds, di ba? And then yung ating mga gamot, syempre LDI yung gamot. Yan po. So, kailangan natin ibigay talaga yung complete package. Kung gusto mo rin na ibigay nila sa'yo yung magandang success, output. magandang outcome. Whether yan sa laban, pag ikaw ay nagko-commercial, maibibenta mo na maayos. Kasi syempre, kung naibigay mo sa kanila lahat with the right management, vaccination program, sir, alam ko po, kabisado nyo to. Marami ang ma-harvest, konti ang magiging reject. Totoo yun, Doc. Totoo yun kasi before, alam mo yung meron kasi mga tinatawag na traditional way of vaccination eh. Minsan, dahil wala naman talagang maayos sa sistema dito, sa farm namin before nung nag-start pa lang ako, Doc, medyo hindi ganun kaganda yung output, no? Kasi importante talaga na lahat nakakalendaryo. Yes. Kailan ka magbabakuna, ito yung mga ibabakuna mo, ito yung bibigay, ito yung araw ng deworming, ito yung mga vitamins, ito yung ganito, ganyan. Pag hindi mo nasunod yun, traditional na nga lang, hindi mo pa nasunod, konti yung output, di ba? Yes, pero napansin ko, basta na-priming mo ng maayos yung magulang, nabigay mo yung na PLT mo, na Ligo Purgaturok, nabigay mo yung maayos na vaccination program para sa mga inahin, mga tandang na gagamitin mo. Tapos, day old nakapagbigay ka ng maayos na mga vaccination. Nasundan mo yung mga boosters habang lumalaki yung mga sisu, mas marami ang harvest. Yan, Oo. tama. Meron akong kaibigan, Doc, hindi ko babanggitin yung pangalan. Sabi niya sa akin, normal na nagbe-breed siya ng 1,000 manok kada per batch, bawa early bird. Edition. Bawa early bird, 1,000. Ngayon, ang ginawa niya, pero ang harvest lang, Doc, up 400 heads lang ang harvest. So, sabi niya, kung magbe-breed ako ng 1,200, mga 550, 600 ang harvest ko, sabi niya. Kasi nga daw, madami nga daw casualty. Pero dahil gumamit siya ng magandang klase ng vaccination program, Doc, out of 1,200, 1,000 daw yung itatali niya. Ngayon, ang problema niya, hindi yung dami na namamatay, kung hindi yung dami ng itatali. Oo, kasi hindi niya napaghandaan. Hindi niya napaghandaan na, pwesto, oo. ang expectation ko, 500, 600 lang ang maitatali. 1,000 yung maitatali. Shoutout sa'yo, Tito Kari Chua. Wow. Oo. Ayan. So, Hi, yun, idol. Opo. Magagaling yung mga gray niyan. O, yun. Ni Sir So, Kari. Ganon, yun yung niya. So, sabi ko nga, bigla ko naisip, talagang importante ang vaccination program. So yun, mga inaanak, kung gusto nyo ng mabait na vet, no, na alam kong makakatulong sa inyo, contact lang kayo kay Doc Jan. Kasi very approachable. Kahit nagda-drive yan, nakakausap yan minsan si Doc. Tapos talagang sasagutin niya kayo sa abot ng kanyang makakaya. Okay po. Thank you sa mga... Tsaka may hulugan system si Doc. Yan, may mga linyada siya galing sa mga idol din ng industriya, no? Si Sir Wild Creek, si Leo Enriquez, Fantastic Ella, tsaka si Boss Will Jim D. Yan. So, ayun, yun yung mga linyadang hawak niya. Kung may interesado kayo sa mga linyada niya,
pwede yun sa hulugan system. So, message lang kayo sa kanya, mga inaanak. Okay, thank you so much. Ayan, Doc, Thank you may so gusto kang much. pasalamatan. Gusto kong pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa atin, family ko, syempre, yung awesome ko na misis yan. Shoutout sa'yo, Honey, Eureka Coson. Tsaka yung mga hardworking na mga tao natin sa farm. Syempre, sabi ko nga, di ba, Ninong Art, pag wala sila, wala tayo. Wala tayo. So, yun ang isa sa pananaw ko. Dapat pangalagaan mo ng mabuti yung mga tao mo. Kasi yan yung mga alas natin sa farm o sa pangkabuhayan natin. Tsaka yan, sa mga taong nagtitiwala sa atin, nagbigay ng break, lalong-lalo na yan. Sir Leo, Sir JT, ng JT Game Farm, Sir Nito, and then Sir Will Jim D. Sir Will Jim, grabe yung break. Hindi ko lubos maisip yung blessings na binigay niya sa akin, na binigyan niya ako ng 150 na pullets / personal hens niya, tapos 20 broodstag. Grabe. Sabi ko, kung mga worth 2 million yung amount nun ng Sobra, materials. So, speechless tayo. Kumbaga, hindi ko alam kung bakit naging ganun din. Hindi ko rin alam. Kumbaga, thankful lang ako. Pero, yun nga, yung ganong once in a lifetime na darating sa atin, kailangan i-grab natin yun. Kasi, hindi na natin alam kung kailan pa tayo ulit magkakaroon na. Kaya, more blessings sa mga idol natin, sa pagtulong nila sa mga kagaya ko ng mga nagsisimula pa lang na breeder. Yan. Thank you, Ninong Art, Sir Art, salamat din, for Doc. having me. Yan po, masayang kwentuhan. So, yun po, kung gusto nyo ng mga reliable na mga super na panlaban, yung mga quality na mga bloodlines, possum, bakal sa bakal, yan. Siyempre, huwag nyo kalimutan ang Canlas Brothers, especially si Ninong Art. Yeah, so yun, maraming salamat, Doc. And salamat sa panonood, mga inaanak. Yan. Thank you.